Ilonggo. Please subscribe And like and share. Anong tanong mo, madam? Bakit ako sumama kay Madam Mara o kay Mayora? So una-una, nakita ko nga nung pinagalaban niya una-una yung kung saan tayo nagmula yung mga senior citizen. Kasi kung hindi natin ipaglalaban yung mga matatanda, eh baka hindi na tayo umabot sa pagkatanda. Tama po ba? Tama. Yun. Pangalawa, gusto niyo bang mabenta yung mga lupa nyo? Okay, hindi kayo makasagot. So, kaya kami sumama sa kanya bilang suporta. Ayaw namin na mabenta ang property ng City of Manila. Diba? So ayaw namin, lalo na sa barangayan. Siyempre dahil isa kami sa dating barangay chairman at may brigada rin kami, nakikita namin yung suporta ni Madam Mara, ni Mayora, ni Mayor. Palakpakan nyo muna yung magiging Mayor. Kasi parang ina-asot na tayo eh, di ba? So pag si Mayor ang nanalo, sa kailangan suportahan nyo rin kami para lahat ng bill na ipapasa namin ay matulungan yung mga magagandang hadikain ng ating magiging Mayor. Okay ba? Kasi baliwala yung kung hindi nyo rin nasusuporta, mahihirapan ng isang Mayor. Kailangan na isang konsehal o mga konsehal na susuporta sa Mayor. Hindi magiging matibay ang isang Mayor kung ang mga konsehal, Vice Mayor ay hindi kasangga. Tama ba rin? So yun, kaya nga, nakikisuyot, nakikiusap kami. Kung mahal nyo yung pamilya, yung sumusunod na generation, eh, buuin nyo na kami. Okay na ba? Yeah! Wala tayo sumusunod pa. Okay lang? Yeah! Nakikisuyo kami. Sa totoo lang, malaki ang problema ng Manila. Kung nga, kahirapan, kalinisan. Marami nagreklamo sa ospital. Tama yung sinasabi ni Mayor. Di ba? Ang tatayo ako lalo man ako rayume. Ang problema, lalo sa ospital ng Manila, alam nyo kano? Walang doktor. Maganda ospital, di ba? Maganda ospital, maganda facilities, di ba? Pero ang kulang? Bakit doktor? Kasi hindi naman nagdagdag ng personal services eh. Di ba? Para malaking bahay yan eh. Malaking bahay, isang bungalo, nagpatayo ka. Hindi ka nagdagdag noong empleyado mo sa loob. Ganun, mabubulok lang, sayang. Kaya maraming, lalo sa District 5, kami, nararanasan namin yun, nagdadala kami doon. Di ba? Dinadala namin na may sakit, dumalapas pa rin na may sakit. Di ba? Naranasan niyo yun? Natatawa si ate. Parang gusto atang hospital ng Manila nito eh. Mahirap. At totoo lang, kami, tested namin yan, lalo kami mga naging barangay chairman. Nagtatakbo kami ron. Di ba? Isa pa, natapos yung termino namin sa 13 years. Naging barangay chairman kami, naging officials kami ng barangay, mahirap ang Maynila. Hanggang sa ngayon, mahirap pa rin. Diba? So kung matutulungan nyo, sa tingin ko lang yung mga adhikain, yung mga Marcos family. Diba? Tatandaan yung Katiwa? Ako hindi ko inabot yun eh. SM na kasi inabot ko kasi siya. So, yun ang gusto ko sana mailambing sa ating magiging mayor. May balik yung mga ganung pagkakataon, yung mga panahon ng mga Marcoses, yung mga murang produkto, di ba? Para yung mga bata, makakain din ng maayos. Kasi pag ang mga magulang may trabaho, makakapili ng maraming pagkain. Pagpasok sa eskwelahan, iba ang talento ng bata. So, yun. Ito lang yun sa mga tinatanong sa mga salamat. Mabuhay po ang ating mayor. Parang wala ko pumapalakpak. Mabuhay po ang ating magiging vice mayor. Ano? Suportahan nyo din yung mga konsehan natin. Gagawa tayo ng isang matinding ano. Isa pa sana, nakita ko yung suporta niya lalo sa ambulansya. Napaka-importante. Lalo sa mga classic family. Lalo sa barangayan. May mga itatako si Lumini. Diba? Maraming naka-illegal parking. Wala kang kapakiusapan. Tama ba rin? Pero pag namatay na, nakikipaglibig pa. Diba? So hindi natin kailangan umabot sa punto na yun. So kung yung bawat barangay magkakaroon ng ambulansya at may titraining natin, mas marami ang may isusurvive sa buhay. Yun lang guys, pro-life tayo. Maraming salamat sa inyo. Bakit ko po gusto sumama sa liderato ni Madam Mara? Una po ang nakita ko kay Madam Mara, yung malasakit sa kapwa. Yung pag-ibig niya sa kapwa, nakita ko totoo eh. Meron kasi iba, yung mga nagpalit-palit na pamilya na sa Maynila. Makita mo nung una talagang maganda.
pag panahon ng eleksyon. After ng eleksyon, wala na tayo. Alam naman natin pare-pareho yun. Pero nakita ko kay Madam Mara yung plano niya. Yung plano niya para sa kabukihan ng Maynila na sugpuin. Pigilan ang mapagsamantalang politiko ng Maynila na ibenta lahat o kaya lubugin ng lubugin sa kahirapan ng Maynila. So, kailangan po natin isang superhero. Hindi po ito basta-basta kailangan lang ng ordinaryong tao. Kailangan po rito ang isang superhero na may basbas ng makapangyarihan sa atin. Kaya pagtulungan po natin, kasi kailan pa tayo kilos? Pag-ubos ng lahat. Pagtulong-tulungan po natin, palakasin natin ang pwersa natin na paalisin niyang mga yan sa Maynila. Bago naman, andyan po si Super Mara Tamundong para pangunahan ang pag-unlad ng Maynila. Maraming salamat po ulit. Baka may iba pa kayong question na gusto niyo itanong or ako na lang magtatanong kayo sa inyo. Yes, okay, magtatanong daw siya. Afternoon. Para makilala ka, syempre, anong protocol ng SIMS, at saka anong nagawa niyo before sa mga battles, at saka sino-sino? Yes, opo, nabanggit ko na kanina po yung aking mga plataforma. Iilan lamang po yan sapagkat meron akong mahabang plataforma na bawat sekta po at bawat sitwasyon natin sa Maynila ay kailangan magkaroon talaga po ng solusyon. Pangalawa po, tumutok ako sa online registration para sa mga senior citizens sapagkat nakita ko po na talagang ang mga senior ay naghahanap po talaga ng atensyon at programa para sila naman din ay lumakas at magkaroon ng pagkakataon na humaba ang buhay para makasama ang kanilang pamilya. Kaya dito po, hindi ako nagdalawang isip nang ako po ay nalapitan ng National Commission of Senior Citizens na si Atty. Franklin M. Quijano, nung nilapitan niya ako na kung pwede, tumulong ako para maibaba ang programa. Dito po, hindi ako nagdalawang isip sapagkat sabi ko nga, minsan lang po tayo makatulong pabalik sa ating mga magulang. Marahil yan po ay binibigay natin at dapat talaga natin ibigay sa ating mga magulang dahil alam naman natin mahirap maging isang magulang. So dito po tinutukan natin ang programa hanggang sa nung ako ay nag-umpisa sa online registration na nasa 150,000 plus pa lamang ang mga nakarehistro online. Magandang balita sapagkat sa ngayon po umabot na ng 9 million ang mga nakarehistro online. Dahil sa pagtukan po natin pagbaba sa bawat barangay, hindi lamang sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang lugar sa probinsya. Akalain po ba ninyo na kami ay makakarating pa ng Culebra Island na kung saan nagrehistro po kami sa Pangasinan, pumunta kami ng Batangas, pumunta kami sa Quezon City, sa Rizal at sa iba't ibang lugar. Dito po, alam ko at nasaksihan ko na hindi lamang pala sa Maynila naghahanap ng tamang programa ang mga senior kung hindi sa mga kapitid probinsya. Dito po, mas naramdaman ko na ibang klase pala kapag magulang ang pinagsilbihan mo. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay gagabayan ka at gagabayan sa araw-araw para marating ang tunay na programa. Ako po ay simpleng Mara Tamundong lamang. Hindi po ako marangyang tao, hindi ako materialistic na tao. Ako po ay simple lamang. Kahit na sabihin po natin na ako po ay may kagamitan na magaganda, mas pipiliin ko kung gamitin yung pang-araw-araw at hindi po naiiba sa ibang tao. Kasi bakit po? Sapagkat every time na sasabihin po sa akin ng mga kaibigan ko na Mara, bakit hindi mo ginamit yung bag mo, hindi mo ginamit yung mga alahas mo? Pero sa akin, hindi kasi batayan ng isang pagkatao yung pagsusuot lamang ng magagandang kagamitan. Kung hindi yung puso po na ibinibigay natin at pagmamahal at respeto sa ating kapwa. Siguro yan din po yung biyayang ibinigay sa akin ng Panginoon na mas gusto kong pahalagahan yung kakainin namin sa araw-araw
at yung maitutulong ko po sa ibang tao. Diyan po, nagiging masaya talaga ako, nagiging mapapantayan at matatawaran yung kaligayahan sa aking damdamin. So, maraming salamat. Sana nasagot ko yung ano. Meron po kayong katanungan? Sige. Sige po, ano po? Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat na nandito ngayon. Ang katanungan ko po sa inyong lahat po, kung tayo po ay papalarin na maupo sa City Hall, ano po kaya ang dapat nating unang gagawin? Sapagkat ang Maynila po ngayon ay lubog na lubog po sa utang. Sapagkat pinagagawa po nung nakaraang rehimen, nagbenta na, umutang pa. Ano po kaya ang magagawa nyo po kung tayo, ang unang-unang gagawin kapag tayo ay pinalad na maupo? Yun po ang katanungan ko. Maraming salamat po. Sa aking mga konsehal, advice niyo, may gusto pong sumagot sa inyo ng katanungan. Sino po? Palakpakan po muna natin si Konsehal. Yung tanong ni Kuya, ano daw yung magagawa kung yung administration ay mauupo? Tama po ba, Kuya? Uutang tayo ng utang para lumubog. Actually, kailangan natin ng isang malinis na gobyerno. Lalo-lalo na sa siyudad ng Manila. Kasi kung patuloy katulad ng mga nirereklamo nyo, wala din kami magagawa kung yung parinat yun ang ilalagay natin. Tama? Parang i-recycle lang natin yung mga nakaraan. So kung mabibigyan nyo ng pagkakataon si Madam Mara Tamundong na maging mayor ng Maynila, malaki at magiging malinis ang takbo ng Maynila. Diba? Kasi actually, patutunayan ko yung sinabi ni Kuya bukod sa utang. Totoo yun, kasi ako bago ko matapos ang termino, binawasan kami ng 1 billion sa budget. Palakpakan nyo naman dahil binawasan kami ng 1 billion. Diba? So malaking bagay sa isang barangay yun. Instead na 5.3 billion kami, napunta kami ulit sa 4 million. Sa history ng pagiging barangay officials ko, from 1994, agawad na ako, mayabang, diba? O 1994, hanggang 2010, tumakbo ko chairman. So, ngayon lang ako naka-experience na binawasan kami ng pondo. Ngayon lang, sa totoo lang, ngayon lang, kaya sumama ako kay Madam Mara, at least madagdagan yung pondo ng mga barangayan, di ba? So isa yun sa mga dahilan. Hindi ako sumama kay Madam Mara dahil gusto ko lang, may dahilan. Bukod sa nakita ko yung pagmamahal niya sa senior, kaya sumama ako sa KCC nun eh. Di ba? Sumama ako doon kasi may lolo rin kami, may kamag-anak kami mas matatanda. Magiging lolo't lola rin tayo, di ba? So ayaw namin mangyari sa susunod na generation, mawawalan tayo ng benepisyo. At yung utang na sinasabi natin na nabawas sa amin sa barangay, umikot kayo sa 896 lahat na bawasan. Di ba? Only in Manila. Kaya ito, isa pa, yung sinasabi na hindi talaga tayo uunlad kasi kung puro tayo utang. Di ba? Bakit? Kasi kaya tayo kinakapos dun sa kaban kasi walang pumapasok sa kaban. Ganun kasimple. Subukan mo pagiging malinis ang magiging administration, di ba? Marami tayong magagawang proyekto. Di ba? Marami tayong magagawang proyekto. Sa totoo lang. Baka yung mga doktor na yun, madadagdagan ni Mayor ng mga doktor. Madadagdagan ng nurse. Di ba? Kasi public hospital eh. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung pag-uutang na yan, utang na uluhod na yan, yung utang na loob, yan ang mahirap talagang kalaban. Oo, kaya nga sa totoo, kaya ako nagpapatunay ako na nabawasan kami ng pondo. Di ba? Bago ako mag-exit sa barangay, nabawasan kami. Hindi lang ako, buo. Di ba bakit? Kasi gawa nga ng utang. Gawa nga ng, halimbawa, 25 billion. Yung Mandanas Law, naiintindihan niyo ba yung Mandanas Law? Di ba? So dapat maging triple ang pondo lahat ng LGU.
umikot kayo sa Metro Manila. Ako kasi umiikot ako sa ibang siyudad eh. Nakikipag-usap din ako sa mga mayor, di ba? Bukod tayo muna lang tayo ang nasa lahat ng mga barangay hall, Mayora, barangay hall, nasa bangketa. Pero pag ang ating mayor, si Madam Mara, tutulungan niya magkaroon ng sariling barangay hall ang mga barangay. Diba? Alam niyo, napakasimple eh. Kasi kami may memorandum kami, zero obstruction. Sisitahin mo yun. Sisitahin mo yun nasa bangketa. Diba kung magaling yung sinisita mo, kung tanungin ka, counter question ka, sisitahin nyo kami, tapos kayo, ang opisina nyo nasa bangketa. Ano sasagot nyo? Hoy, may kausap pa tayo, wala na. Wala kayo may sasagot. Bakit? Kasi obstruction ka eh. Diba may kasabihan niya eh, diba? If you want to be a good leader, you must be a good. Sabi niyo yan eh. Pero mangyayari yun pag ang ating mayor ay maupo ng ano. Maraming salamat.